Alam niyo kung bakit kayo kung bakit kayo kumbaga parang pinagkakatuwaan ng mga Pilipino dahil sa ginawa ninyo ngayon ng mga kabobohan. Alam niyo ba? Dito. Puntahan natin etong si Antonio Trillanes. Alam niyo si Antonio Trillanes, dating senador, eto talaga yung kumbaga parang kontrapelo ni Digong. Eto talaga yung kryptonite ng mga Duterte. Ngayon, ang mga DD shit, kinakampihan si Magalong. Tama lang yun, kampihan ninyo si Magalong. Bakit? Kasi si Magalong ay talaga namang pure-blooded DDS yan. Bakit? Eto po, pakinggan ninyo. Hindi na wala nang gagawing mali. Kaya tayo naman, marunong tayong mangilatis ng tao. Yes, Si Pulong, tingnan mo siya, pakinggan mo siya, tingnan mo yung body of work niya. Walang ni isang bill na na-file ito. Kung magsalita, parang sanggano lang, bully, gano'n. But talagang in love yung distrito niya sa kanya, at least yung distrito niya. That would hold true with for the whole Davao City. So only in Davao City, no? And yung neighboring provinces, basta Duterte name, parang, I don't know, parang kulto na, hindi, maka Duterte sila, regardless. Parang gano'n. So yun ang problema ng bansa natin. Until ma-shake off yan, they snap out of it, we'll continue to deal with these people. Alam nyo, ito yung misted. Diba? Yan ang niyan. Kita nyo si Pulong. Mystery sa atin. Walang walang naipasang batas kahit isa. Pero kung makapagsalita, akala mo kay galing-galing. Tapos isang beses lang pumunta ng session. Yun. Sa Kongreso. Akala mo na kung sino. Samantalang siya nga laging absent. Ngayon, eto po nga si Magalong, pinoprotektahan si Pulong. Tapos up to hindi na sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Yun na nga. Ang sinasabi ko rito, if you're really serious about getting to the bottom of this, tingnan nyo yung pinakang malalaki. And that is yun kay Pulong, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon. Tuwing umuulan, talagang baha. Yun ang unahin dapat. Kasi doon nagsimula yung sindikato. Nung naupo sila sa pwesto, tingnan nyo yung mga Yusek Bernardo, yung mga sila nag-promote yan. Sila naglagay niyan dyan. Okay. So doon na-set up yung sindikato. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang agad. So, kaya sabi ko, we need to get there. That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, noong 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Oo. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kaya nagtataka ako, why are you proceeding about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Ba't hindi ka nagsasalita nun? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot? Alam ko, hindi. Memory. Yun. Tapos up to now, hindi na sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao,
hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So, kumbaga, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Yun na nga. Ang sinasabi ko rito, if you're... Ang ginagawa nitong si Magalong, kunwari, anti-corruption. Pero ang totoo, pro-Duterte. Ang korupsyon ng mga Duterte, hindi niya isinisiwalat. Ang korupsyon na nangyari noong panahon ni Digong, hindi niya gustong imbestigahan. Diba? Kaya nga siya, diba, ginawa siyang advisor. Kapag ikaw ay advisor, kapag ikaw ay kinuwang advisor, wala kang ibang trabaho kung hindi mag-advise. Mag-advise ka lang. Pero ang gusto nitong si Magalong, mag-imbestiga. Yun ang katakataka. Advisor ka, pero bakit gusto mong mag-imbestiga? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Kaya gusto niyang mag-imbestiga para iligaw po ang ginagawa na investigasyon ng ICI. Paano ko nasabi yan? Siyempre, para hindi matumbok ng ICI ang korupsyon na ginawa ng mga Duterte, ang ginawa ng mga kaalyado ni Digong, ang mga ginawang korupsyon ng mga anak ni Digong, ililihis niya. O dito tayo pumunta. Eto, imbestigahan natin to. O dito tayo pumunta, dito tayo. Pero yung talagang korupsyon na merong mga malalaking halaga na naisube, naitabi, naikickback, naibulsa ang mga kampo ni Digong, ililihis niya yan. Hindi gugustuhin ng isang katulad ni Magalong na solid pro-Duterte ang mag-imbestiga talaga ng korupsyon ni Digong. Kaya nga po, mabuti na lamang talaga at napansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na etong si Magalong nagpapasikat lang, nagpapabango lang ng pangalan. At talagang ito, ang gusto nito, i-protektahan, iligtas si Digong at ang kanyang mga kampon sa korupsyon. Galawang Marcoleta. Hindi ba kayo nagtataka ngayon? Ang mga Duterte, kayang-kaya nilang gastusan pabalik-balik ang pagpunta sa dahig. Walang problema sa pera. Walang problema sa pamasahe. Sa mga 5-star hotel pa natutulog at 5-star restaurant pa lumalamon. Hindi ba kayo nagtataka? Kung bakit ang sabi ni Sara Duterte, ipagpapasa Diyos niya na lang ang gagawin na paglalabas ng salin ng mga Duterte. Kasi alam nila, ito na ang kalapitan ng kanilang katapusan. Ito na yung kanilang magiging katapusan. Kapag inilabas na ang kanilang mga salin. Dahil dyan na mabubuking na bilyong-bilyong piso ang pumapasok sa kanilang pera. Dyan na magkakaroon ng katotohanan ang sinasabi nitong si Trillanes na ang pera ng mga Duterte galing sa mga drug lord, galing sa mga kaalyado nila na mga illegalista. Napakarami na pong ebidensya diyan ng kanilang korupsyon. Napakarami ng ebidensya ng kanilang ginawang krimen. Kaya nga si Digong nabubulok na sa kulungan ngayon. Kaya nga si Sara Duterte meron ng impeachment complaint. At baka mga DDS, kapit kayo sa upuan ninyo. Baka nakakalimutan ninyo ang bagong ombudsman, si Boying Remulla. At ang sabi ni Boying Remulla, iimbestigahan niya ang mga kaso na isinampa laban kay Sara Duterte doon sa ombudsman. Nako, mukhang lalong iiyak ang mga DDS.
Hindi pinalaya si Digong. Sa kulungan magpapasko si Digong. Mananatiling karton, tarpaulin at standi na lang si Digong. Oh. Tapos yung kanilang mga panawagang people power, nga, nilalangaw. Tapos makukulong pa si Sara, hindi magiging presidente sa 2028. Huhulihin pa ng Interpol si Bato, si Bato at si Bongo, ang mga Duterte dog sa Senado, dehado. Naku po, ang daming dapat iiyak ng mga DDS. Ang daming dapat ikalungkot ng mga DDS. Kaya nga punong-puno kayo ng hate. Kaya nga galit na galit kayo dito sa comment section eh. Ramdam namin kayo. Alam namin galit na galit kayo. Dahil ganyan din ang naramdaman namin nung sinabihan ni Digong nang wala man lang basehan at wala man lang ebidensya. Ano sabi ni Digong doon sa Davao? Ano sabi niya? Bangag ang ating presidente! Bongbong Marcos, adik noon, adik hanggang ngayon. Galit na galit din kami noon. Kasi walang basehan, walang kahit ano man lang ebidensya na inilabas si Digong na adik si PBBM. Pero ngayon, di ba? Bumaliktad ang mundo. Nasa ibabaw ngayon ang mga pro-BBM. Bakit? Dahil bulok sa kulungan si Digong. Nakakagalit, Nakakagalit. Pero yung pagkakabulok ni Digong sa kulungan, may basehan, may kaso, may nagreklamo, may nagdemanda, may mga witness, may mga ebidensya. Kaya valid ang galit ninyo. Dahil ang galit ninyo para sa inyong mga sarili. Para sa inyong mga katangahan at mga kabobohan na sumuporta kayo sa isang kriminal na bulok sa kulungan. Diba? Yan ang gusto ninyo suportahan yung nabubulok sa kulungan. Kaya nakakagalit talaga. Diba? Galit na galit kayo Diba? Masama loob ninyo. Pero nararapat lang sa inyo yan diyan kayo dapat pulutin sa mga galit ninyo. Buti nga sa inyo. Buti na lang, tanga! Ate Angie PM, shoutout po. So yun lamang po, ako po magpapaalam na dito sa aking live na ito Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong magpapauto sa mga Duterte. Huwag kayong magpapauto kay Kiko Barsaga. Lahat yan may toyo.